handa rin ang 27-nation bloc na magbigay ng satellite surveillance upang matugunan ang mga naturang disasters at protektahan ang interes ng mga bansa tulad ng Pilipinas, habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at mas maliit na mga karagatan ng mga karatig bansa sa nasabing disputed waterway. And mga utol, no? 27 na mga bansa na yan. I-check natin ngayon kung totoo nga yung balita na yan. Etong mga utol, mula sa South China Morning Post. Ayan, no? Eyeing China. US and EU conclude first ever joint naval exercise touting high seas freedom of navigation. Kasi nga, dahil nga sa ginagawa yan ng China, so may 2-day military drill sila, no, nagaganapin sa Indo-Pacific. Okay, dito yan sa atin, sa South China Sea. Mga utol, allies previously voiced concern about Beijing's unilateral actions in the East and South China Seas and expansive maritime claims. Yung pang-aangkin nila ng mga teritoryo ng ibang bansa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Eto, mainit-init pa mga utol. Dahil na rin sa patuloy sa paglala ng tensyon dyan sa South China Sea, partikular sa pangaagaw ng teritoryo ng China sa mga karating nitong bansa at sa maliit na bansa sa Southeast Asia, kasama ang Pilipinas, may bagong samahan na maari na ring makialam sa nangyayari na yan sa South China Sea. Ano itong samahan na ito ng mga bansa na bagong makakalaban o posibleng maging kalaban din ng China at maging kakampi natin o kaalyado ng Pilipinas? And mga utol, eto na, bagong kalaban ng China sa South China Sea. Delikado na to. Lumalala na, patuloy na sa para nagdo-domino effect. Mga utol, mamaya i-counter check din natin kung may katotohanan nga itong nilalaman ito. Mula kay Curious Pinoy, subscribe niyo yan mga utol. Okay, like nyo na rin yung video. Game na, alamin na natin. Bansang China may bagong mga kalaban hinggil sa pananakop nito sa buong rehiyon ng South China Sea, na kung saan ay tutulungan ng samahang ito ang mga bansang may pag-aangkin sa karagatan. Tila malaki ang maitutulong nito upang mas mabantayan ng mga bansa sa Asia ang kani-kanilang teritoryo sa karagatan ng SCS. Sinasabi din na maaari nitong mapigilan ang iligal na pangingisda ng mga Chino sa naturang karagatan, na sakop naman talaga ng mga kapitbahay na bansa ng China. Well, sino-sino nga ba kaya ang sama na ito? At bakit gusto nilang tulungan ang mga bansa na may pag-aangkin din sa rehiyon ng South China Sea? Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang report na nagmula pa sa official website ng South China Morning Post, na kung saan ay may samahang balak pigilan ang China sa mga illegal nitong ginagawa sa SCS. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video, na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Ito mga utol, Curious Pinoy. Subscribe nyo yan, like nyo na rin. Tuloy na natin. Kaya naman, simulan na natin. Ipinahayag sa isang website ng isinagawang hakbang ng European Union ay bahagi ng pagtataguyod ng European Union sa isang mapayapang solusyon sa mga suliranin na kinakarap sa rehiyon. Ayon pa dito, ang European Union ay nananatiling neutral sa usapin pagdating sa teritoryo at itataguyod nito ang pagkakaroon ng konstruktibong usapan at diplomasya. Ayan mga utol, nasa diplomatikong pamamaraan pa rin. Ngunit ang nagiging problema talaga dito yung pagbamatigas ng China sa pangaagaw ng teritoryo na hindi naman sa kanila. Iginigiit kasi nila na kanila yon. Yung mga bansa ay yung mga isla dyan sa South China Sea na hindi naman sakop ng kanilang exclusive economic zone. Yung iba ay nasa pag-aari ng Vietnam
ng Malaysia at yung karamihan doon ay pag-aari ng Pilipinas. Kaya iba-iba na rin ang nakikialam ng mga bansa. So eto na yung sunod, no? European Union. Ano nga ba ang European Union, mga utol? Mamaya ay i-discuss natin sa kalagitnaan ng video na to. Tuloy mo muna natin yung video. Ito ay upang matugunan ang mga issue sa South China Sea. Ganun pa man, ang hakbang na ito ng European Union ay nagpakita ng pagkalinga sa mga bansang apektado ng mga tensyon sa rehiyon. Bukod sa satellite surveillance, nagpahayag din ng naturang mga opisyal na handa ang European Union na maglaan ng mga tulong sa humanitarian aid at development assistance upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bansa sa rehiyon. Ang European Union o EU ay nais palakasin ang kanilang pagbisita sa mga pangingisdaan at maaaring mag-engage sa mga joint military training exercises upang itaguyod ang kalayaan sa paglalayag at pagpapahalaga sa international na batas sa kinakaharap na South China Sea. Ayon sa isang opisyal ng EU nitong Miyerkules, ayon kay EU Special Envoy to the Indo-Pacific region na si Richard Peebles, handa rin ang 27-nation bloc na magbigay ng satellite surveillance upang matugunan ang mga naturang disasters at protektahan ang interes ng mga bansa tulad ng Pilipinas, habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at mas maliit na mga karagatan ng mga karatig bansa sa nasabing disputed waterway. And mga utol, no? 27 na mga bansa na yan. I-check natin ngayon kung totoo nga yung balita na yan. Etong mga utol, mula sa South China Morning Post. Ayan, no? Eyeing China. US and EU conclude first ever joint naval exercise touting high seas freedom of navigation. Kasi nga, dahil nga sa ginagawa yan ng China, so may 2-day military drill sila, no, nagaganapin sa Indo-Pacific. Okay, dito yan sa atin, sa South China Sea. Mga utol, allies previously voiced concern about Beijing's unilateral actions in the East and South China Seas and expansive maritime claims. Yung pang-aangkin nila ng mga teritoryo ng ibang bansa, ng teritoryo ng Pilipinas at ng iba pang mga kalapit-karating natin pook o karating natin bansa dito. Ayan yung mga utol, no? The United States and the European Union concluded a 2-day joint naval exercise on Friday, marking the first military collaboration of its kind for the two sides as they increasingly aligned their words and deeds on China and security in the Indo-Pacific. Isipin nyo yung European Union. Ano nga ba yung European Union? Consist po ito ng 27 na bansa sa Europa. Kasama ang Francia, Britain, Hungary, Austria, napakarami po at ang Germany. So 27 na bansa sa Europa, yung EU na yan, na ang gusto lamang nila ay mapatupad yung international law. Pero wala po silang pakay, mananatili nga daw po silang neutral. Okay? Balik na tayo sa video at ituloy na natin to. Samantala, matatandaan naman na ang South China Sea ay isang mahalagang daungan ng mga kargamento at mayaman sa likas na yaman, katulad na lamang ng langis. Samantala, ito rin naman ay pinag-aagawan ng mga bansa sa rehiyon, kabilang na ang China, Vietnam, Malaysia, Brunei at maging ang bansang Taiwan. Pilipinas. Ang mga tensyon naman sa nasabing disputed waterway ay patuloy na tumitindi, kung saan nag-uumpisa sa pagtatayo ng mga estruktura ng China na posibleng magdulot ng pagbabago sa status quo sa rehiyon. Sa kabila naman ng pagtutol ng mga bansa sa rehiyon, patuloy pa din ang pagpapakita ng bansang China ng kanilang mga pananakop sa mga lugar na matagal na nilang kinikimkim. Sa ganitong kalagayan ay maaaring maging malaking tulong ang mga hakbang na ito ng European Union upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at maipagtanggol ang karapatan ng mga bansa sa rehiyon. Samantala, bukod naman sa mga ito ay tiniyak din ng mga opisyal ng European Union ay magbibigay ng mga suporta sa hakbang ng mga bansa sa ASEAN, ang Association of Southeast Asian Nation, upang masiguro na din ang kaligtasan at seguridad sa rehiyon. Samantala, isinabi din naman na mayroong patuloy na magpapasanay at mga dialogo na ginagawa ang European Union sa mga bansang ASEAN upang mapalakas ang kooperasyon nito sa pagitan ng mga ito.
Anyway, mga utol, no, napakarami nating kaalyado. No? Yung ASEAN pa lang, yung Association of Southeast Asian Nation, mga kakampi natin yun. Tapos yung US, alam natin kaalyado ang Pransya at UK at saka Australia. So yung UK naman, United Kingdom, kaalyado yung buong EU. Isama pa natin yung NATO. So napakalakas ng ating depensa o ating mga kaalyado. Ngunit bakit ang nagiging problema naman talaga dyan sa South China Sea yung panggigiit o yung pinipilit ng China na mga bagay na hindi naman kanila. Kaya nagkakaroon na ng problema. Sobrang problema na ang dinudulot nitong Chinese government na to. 'Di ba? Ano pang gusto nila? Ang gusto nila, tingin ko, maggera na no? Sila yung nagpapalala ng sitwasyon na pwede naman nalang bitawan. Napakalaki na ng kanilang bansa. Ano pa bang gusto nila? Ba't ayaw nilang iwanan sa mga maliliit na bansa yung karapatan naman talaga natin? Kagaya natin, yung Spratly Island, yung ilang bahagi doon atin. Yung sa Scarborough, ayaw nilang bitawan, atin naman talaga yun. Diba? Sila talaga nagpapagulo dyan, mga utol. Kaya nga, nagkampi-kampi na yung mga karatig nating bansa kakampi na natin. Dahil nga rin, ginagawa rin sa kanila ng China yan. Hindi lang naman sa atin. Okay? Tuloy na natin. Ano masasabi nyo doon? Paki-comment na lang at ituloy na natin ulit. Ayon sa ulat, sinabi mismo ni Pangulong Marcos na ang mga bagong base militar ay nagpapakita ng pagtutulungan sa pagitan ng bansang Amerika at ng ating bansang Pilipinas sa pagpapanatili sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ipinapakita din niya na ang pagkilala sa papel ng mga bagong kaalyadong bansa sa pagtitiyak sa seguridad sa mga lugar na mayroong mga tensyon sa rehiyon. Ang mga bagong base ay nagpapakita ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Amerika. Tama. Ito ay nagpapakita ng kahandaan ng Pilipinas na mas maging aktibo sa mga usaping pangseguridad sa rehiyon. Ganun pa man, ay may mga pag-aalinlangan hinggil sa kasunduan sa Pilipinas at United States. Samantala ay may mga ilang grupo naman ang naniniwala na ito ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak sa rehiyon. Sinasabi nila na ang pagbibigay ng mga base sa mga bansang kasapi sa rehiyon ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan na ito ay nananatili sa Pangulong Marcos na positibo hinggil sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa kanyang pinakauling pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong araw ng Miyerkules na magkakaroon ng 4 na bagong military base sa ilalim ng kasunduan sa depensa kasama ang Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang isang lalawigan na nakaharap sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, ang pagpapalakas ng kakayahan ng militar ng Pilipinas ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng bansa. Tama. Ang pagkakaroon ng mga bagong base militar ay magbibigay ng dagdag na kakayahan ng militar upang maprotektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Tama naman, mga utol, di ba? Tama naman yung Enhanced Defense Cooperation Agreement na pinirmahan natin in between Pilipinas at US, no? Na magdagdag tayo ng mga EDCAS ng mga sites na siyang pwestuhan ng mga military troops. That way, ready tayo anuman ang maging aksyon ng China sa atin. Dahil yan yung threat nakatutok na sa atin, mga utol, ano pang gagawin natin? Kung tayo lamang mag-isa sa Pilipinas, kakalabanin ng China, kayang-kaya na nila tayo. Baka 1-2 araw tapos na tayo. Kung nandyan ang US at iba pang mga bansang kaalyado natin, magdadalawang isip yan. Kaya nga yan nagdadalawang isip na sumubok sa atin. Pinipilit nga nila na wag pakialaman ng US itong dispute sa South China Sea. So hindi lang US na ngayon ang nakikialam. Kasama na ang European Union at napakarami at napakalakas ng alyado na yan, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Tama ba na ipaglaban natin o hayaan natin ang China sa ginagawa nila? Para sa akin, hindi, di ba? Gusto ko ipaglaban natin at mapalaya sila dyan sa ating teritoryo at tuluyan na nilang tantanan. Kasi kung hindi nila tatantanan, mauuwi at mauuwi talaga ito sa digmaan, mga utol. Na pilit na iniiwasan ng ating gobyerno. Kung hanggat maaari nga daw ay sa diplomatikong pamamaraan. Kagaya na magpupunta ang European Union, siyempre para rin masabi na, oy, wag niyong masabi nila sa China, wag niyong galawin yung teritoryo ng iba, 'di ba? Gusto nilang panatilihin yung tamang batas. Kung ano yung nasa tama, yun yung gusto nilang ipanatili dito.
So, mali ang China, so dapat kayong umalis. Dapat nyong bitawan yung hindi nyo teritoryo, wag nyong angkinin. Pero neutral nga daw sila, pero doon sila papanig malamang sa nasa tama. At tayo yun, mga utol, kasama na yung ibang bansa dito sa Southeast Asia. Tuloy na natin. Partikular na sa lugar na nasa kahabaan ng South China Sea. Ipinapakita nito ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa kanilang presidente o leader upang pangalagaan ang interes ng bansa at ng kaligtasan ng mga mamamayan. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi lamang tungkol sa seguridad sa rehiyon, ngunit pagpapakita din ng pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa. Ito ay nagpapakita ng pagsulong ng Pilipinas bilang isang bansa at bilang isang kasapi ng pandaigdigang komunidad sa agda ng Pangulo. Hindi lamang ito sa antas ng kakayahan sa ating pangseguridad, ngunit ito rin ay tungkol sa pagpapalakas ng ating relasyon sa Estados Unidos. Ang mga base militar ay magbibigay naman ng mga laking tulong sa pagpapatatag ng ating pambansang seguridad at pagpapalakas ng ating ugnayan sa ibang bansa. Ayon naman sa ilang opisyal ng militar, ang mga bagong base militar ay magbibigay ng malaking tulong sa mga sundalo upang maprotektahan ang bansa mula sa mga posibleng banta. Ipinapakita naman ito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa mga usaping pangseguridad sa rehiyon. Ganun pa man, may mga grupo din naman na naniniwala na ang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng United States ay maaaring magdulot ng mga panganib at mga kaguluhan. Ito ay dahil sa posibleng pagbabanta ng bansang China sa mga bansang kasapi sa rehiyon. Partikular na sa mga lugar na mayroong tensyon sa South China Sea. Ay naman sa kritiko, ang pagbibigay ng mga base sa mga bansang kasapi sa rehiyon ay maaaring magdulot ng tensyon at kaguluhan. Pero teka, yung kinikriticize nila, yung mga umikriticize sa EDCA site, hindi nila nalalaman, no? Na hindi nila nalalaman yung threat na kinakaharap ng ating bansa. Alam nyong kinakayan-kayanan na tayo ng China at alam nyo rin na hindi natin kaya yung China ng one-on-one, mga utol. Yun yung mere reason. Yan yung pinaka-action ng ating gobyerno na hindi naman natin kaya, nandyan naman yung US handang tumulong sa atin. Sabihin na natin na sabi nga ni President Bongbong Marcos, hindi naman tayo madidiktahan eh. Pero pinalalakas pa rin natin yung ugnayan natin sa mga kaalyado nating bansa. Nandyan na yung ating kakampi. Nandyan yung ating kalaban. Anong gusto nyong gawin? Hindi nga natin kaya yung ating kalaban. So, ang US, isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Isama mo pa yung mga alyado niyan. So, protektado tayo. Oo nga. Baka nga magkaroon lalong mag-escalate yung tensyon. Ngunit, nandyan man sila o wala, pwedeng mangyari yan. Mas mabuti na nandito na sila para handa tayong dumepensa kasi hindi nga natin kayang depensahan kung sariling National Army lang natin o Armed Forces of the Philippines lamang ang haharap sa hinahain sa atin ng China. Palagay nyo ba kaya natin yung bansa nila 2 milyon ang personnel nun, ang military personnel nun? Diba? Wala tayong panama sa kagamitan at sa kasundaluhan. Okay? Pa-comment mga utol lang inyong mga hinaing, tuloy na natin to. Kaya naman kinakailangan umano ng mga maingat na mga pag-aaral at pagpapasya sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Isang tagapagsalita para sa Eastern Theater Command ng People Liberation Army ng bansang China na si Army's Senior Colonel Shi Yi ay nagawang akusahan ng Washington at tinukoy na pinapalaki nito di umano ang pagpapalipad at pagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ni Xi sa isang ulat sa website ng PLA na ito ay nagpakana ng pagkakagulo sa rehiyon at panganib sa kapayapaan at katiwasaan sa buong Taiwan Strait. Pinapalala pa ang kaakusasyon na ito sa mga state media ng bansang China, kung saan naglabas ang isang artikulo sa nationalist state run ng Global Times na nagsasabing ang paglipad ng United States Navy anti-submarine warfare and surveillance jet ay isang pagsulsol na may layunin magdulot ng kaguluhan. Samantala, sinabi naman sa isang pahayag ng United States 7th Fleet na patuloy sila magpapalipad, maglalayag at magpapatakbo kahit saan na pinapayagan ng pandaigdigan na batas
kabilang ang loob ng Taiwan Strait. Ang komunistang partido ng China ay naangkin naman ang bansang Taiwan, isang isla na may 24 milyong katao, at sinasabi ng bansang China na bahagi ito ng kanilang teritoryo kahit na hindi nito kontrolado ang bansang Taiwan kailanman. And mga utol, isa pa yan sa mga sitwasyon, no? Ang gusto ng China ay manatili sa China yung Taiwan. Ang gusto ng Taiwan ay maging sariling country o maging isang bansa na sila independent. Okay? So yun yung dinadahilan nila sa mundo na pinapakailaman daw ito ng United States. Pero ang tanong mga utol, sino ba nga ba ang tama rito? Sino ang mali? Sino yung nangaangkin ng South China Sea, ng buong South China Sea? Diba China? Sino yung mali? Ganun lang kasimple. Ang gusto ng Taiwan, maging sariling bansa sila, maging independent. Ang gusto ng China, angkinin sila. Okay? Ituring silang probinsya ng China. Okay mga utol? Kaya nakikialam ang United States. At hindi lamang naman doon yung dispute eh. Marami pa yung mga isla sa South China Sea. So alam nyo na yan mga utol, anong masasabi nyo dyan? Diba? Ito, mga Chekwa na to, ang hirap kausap eh. Well anyway, pa-comment na lang, pakilike na rin yung video. Maraming salamat kay Curious Pinoy sa paghahatid sa atin ng balitang ito. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.